Sinubukan ni Kai Soto na atakihin ang depensa ni Samuel Diguara mga kapatrol at pinakitaan pa tayo ni Kai ng isang between the legs crossover na ikinahilo ito ni Sam at pinaul na lang niya si Kai. Well, nandoon na ang laro ni Kai at kitang-kita mo ang kanyang gigil kahit sa simula pa lang ng laro. Panalo ang Gilas 74-64 versus Taiwan Mustangs at sinandalan ng national team sina Dwight Ramos at Justin Brownlee upang makaalagwa sa third quarter na ginanap sa Field Sports Arena. Ramos and Brownlee helped Gilas outscore the Mustangs 21-12 in the third quarter and gain headway in their tune-up before home fans prior to leaving for Europe to continue their build-up for the FIBA Olympic Qualifying Tournament. At grabe ang hiyawan ng mga fans kahit sa warm-up pa lang, katulad ng dunk na ito ni Kai. At mas lalong dumadagundong ang arena na pinakilala na ang mga starters. Number 37, Junior Pacquiao. Number 40, Justin Brownlee. Number 86, Dwight Ramos. And number 97, Kai Soto. And in this video, ay tutukan natin ang mga highlights ng ating idol na tiyak magugulat kayo. Tingnan nyo ang dunk na ito ni Kai. Simpleng-simple, effortless ika nga. Pero kung ito ay effortless, ang susunod naman ay isang monster 100 dunk sana pero pinaul na lang. Sayang, and this dunk would have brought the house down. Pero kung merong mang napakagandang highlight, ay ito ang no-look pass galing kay Kevin Kembao to Kai sa ilalim at tinapos naman ito ni Kai with a very difficult back to the basket shot. Perez, good deflection. The lob pass. Soto finds a way to get it in. Ang ganda ng connection ni Kai at Kevin Kembao, and I expect this tandem to blossom in the coming tournament and even years playing together sa Gilas. At ito pa ang bully ball na sinasabi natin sa ating mga previous videos at pinakita na ni Kai ang kanyang lakas sa ilalim. Look at this again. Galing si Kai sa labas at ginamit niya dito ang kanyang lakas ng katawan upang matulak ang defender, and using his skills and insane footwork and handle, Kai was able to attack and dunk with authority. Ito yung sinabi nating bully ball, and expect more like this in Olympic qualifying tournament. Well, ano ang ating nakikita sa game na to? Point number 1, obviously tama ang ating source na magtatago ng mga baraha ang Gilas at parang feeling out game pa lang ang kanilang nilalaro versus Taiwan Mustangs. The intensity ng mga players ay very low, pero ang maganda ay halos lahat ng mga puntos ng Gilas ay galing sa isang pasa. Walang one-on-one plays at lahat within the system. Point number 2, at sa tingin ko kailangan talaga ng Gilas si Scottie Thompson. Ang tagal mas-set ang play ng Gilas ngayon, and sometimes hindi nila malalaman kung saan magsisimula ang play. Nagkapaan pa ang mga players, which is understandable lang naman dahil 3 araw lang ang kanilang practice. And point number 3, ang daming revelations sa game na to. Fit na fit si Mason Amos sa Gilas at napaka-importante ang kanyang 3-point shooting sa kampanya ng Gilas going forward. And another thing ay napakalaki na ng improvement ni Kai at Carl Tamayo. At si Japet Aguilar ay maaasahan pa rin. At si Kevin Kembao ay napakalaki pa ng potential. Dwight is Dwight at si Junmar ay Junmar. At alam na natin ang kanilang magagawa, pero I expect more from Sergi Perez and Calvin Oftana. Pero at the end of the day, si Justin Brownlee pa rin ang main man ng Gilas for now. Congrats Gilas sa panalo at patuloy lang ang suporta dahil nagsisimula pa lang ang paglipad muli ng Gilas Pilipinas. And to the SBP and especially kay Coach Tim Cone, ay saludo kaming lahat sa inyo at nandito lang kaming sumusuporta hanggang dulo. Congrats! At balitang NBA naman, Jaylen Brown gagantimpalaan ang makapagbabalik sa kanyang singsing. Nawala ang singsing ni Jaylen Brown sa NBA Championship Parade ng Boston Celtics at sa isang post sa Instagram, humingi ng tulong
si Jaylen Brown sa mga fans para maibalik ang kanyang singsing. Magbibigay ani siya ng malaking pabuya. Big reward for whoever find this ring, lost it at the parade. If you find it, let me know please. Caption ng finals MVP, sa larawan na suot ang kanyang singsing. At hindi pa yon ang championship ring ng Boston Celtics na nakuha matapos itumba ang Dallas Mavericks sa NBA Finals 4-1. Pinagawa yon ni Brown para sa kanyang sportswear brand. Tulad ng inaasahan, ay maingay pero masaya ang fans na nakisabay sa players sa celebration ng 18th championship ng Boston Celtics. Sa 2024-25, papasok si Jaylen Brown sa first year ng kanyang 5-year, $286 million extension sa Boston Celtics. At magiging free agent ang isang manlalaro ng Boston Celtics this summer. Si Xavier Tillman Sr. ay nagtapos ng kanyang unang taon sa paglalaro para sa Boston Celtics. Siya ay na-trade via Memphis Grizzlies during the regular season, and the former Michigan State star finished the year with average 5.3 points, 3.9 rebounds, and 1.4 assists per contest, while shooting 43.4% from the field and 24.7% from the three-point range in 54 games. At ngayong summer, si Xavier Tillman ay magiging free agent who is available to sign with any team in the league. Unang nakuha siya sa ika-35 pick noong 2020 NBA Draft at naglaro siya sa 4 na season sa liga kasama ang Grizzlies at Boston Celtics. At ang kanyang career averages ay 6 points, 4.1 rebounds, and 1.4 assists per contest, while shooting 52.2% from the field and 26.7% from the three-point range in 227 regular season games. Ang 25-year-old ay lumabas din sa 26 games sa NBA playoffs, 12 times bilang starter. Ang Boston Celtics ay nagkaroon ng kahangahangang taon kung saan sila ang unang seed sa Eastern Conference na may pinakamahusay na tala sa NBA na 64-18. Natalo nila ang Miami Heat, Cleveland Cavaliers at Indiana Pacers sa unang 3 round ng playoffs upang makarating sa NBA Finals para sa pangalawang pagkakataon sa nakaraang 3 season. At tinalo ng Boston Celtics ang Dallas Mavericks sa NBA Finals sa 5 laro upang makuha ang kanilang unang titulo mula noong 2008 season nang sina Paul Pierce, Ray Allen at Kevin Garnett ay nasa roster pa. At si Tillman ay magiging isang kahangahangang free agent na malamang nagustuhing panatilihin ng Boston Celtics. At dahil sa pagka-injured ni Kristaps Porzingis, nag-deliver ng big moments itong si Tillman sa kanyang first ever action sa NBA Finals. Bagaman ito ang kanyang unang pagkakataon sa NBA Finals, ang kanyang kalmadong pagganap ay nagdulot ng pagkabigla ng maraming fans na hindi siya seasoned NBA veteran.